Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ayon po sa aklat ng Awit 5 hanggang 7, kinasusuklaman ng Panginoon ang mga mamamatay tao, manlilinlang at sinungaling. Ang ating Panginoon ay Diyos ng katotohanan at katarungan. Hindi niya nais na tayo ay mabuhay sa panganib ng kasinungalingan ng karahasan. Buhay ang nais ng Diyos para sa atin. Buhay na buhay, ika nga. Ngunit sa ating politika ngayon, lantaran pa rin po ang karahasan, kahit na sa pananalita lamang. Itanggiman ng mga politiko, kapanalig, mahalaga ang resulta ng nakaraang eleksyon, midterm election, dahil ito ang magdidikta sa gaganaping impeachment trial na kakaharapin ni Vice President Sara Duterte. Abay malaki ang magiging epekto ng nakaraang halalan dahil nakasalalay sa mga senador kung siya ba ay makoconvict o ma-acquit sa mga kasong kinakaharap niya. Sa isang panayam, matapos ang halalan, sinabi ng bise na nais niyang matuloy ang impeachment trial. Gusto raw niya ng isang bloodbath o pagdanak ng dugo sa kanyang paglilitis. Itinuturing niya ring isang glorified disqualification case o isang pinagandang paraan para hindi siya makatakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Hindi kinatuwa ng palasyo at ng mga mambabatas na maging bahagi ng prosecution panel ang pahayag ni VP Sara. Sabi ni Atty. Claire Castro, tagapagsalita ng palasyo, may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente. We hope it's just a figure of speech and it should not be taken literally, dagdag pa niya. Sana nga, kapanalig. Abay nagpahayag din ng pagkadismaya si mamayang Liberal Party Representative-elect Laila De Lima na magsisilbing isa sa mga prosecutors sa kaso. Iginiit niya ang impeachment trial ay isang mahalagang proseso ng accountability na nakabatay sa ating saligang batas. Ang bloodbath na sinabi ng Vice Presidente ay isang uri po ng pahayag na hindi katanggap-tanggap lalo na kung ito ay nangungonsinti ng mali o karumal-dumal na gawain. Hindi rin ito dapat nanggagaling sa isang mataas na opisyal ng bansa. Di po ba, kapanalig? Ang impeachment ay isang mekanismo ng pagkapanagot o accountability at nahuugat ito sa pagkakaroon ng kapayapaan, pagkakaroon ng katarungan sa ilalim ng batas. Sa ating kasaysayan, mataas po ang pagtingin natin sa mga mekanismo ng accountability dahil nga sa mga paraang ito na itutuwid ang mga tiwaling gawain ng mga nakaupo ng may kapangyarihan. Ang impeachment trial kay dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 ay nagpanagot sa kanyang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ang makasaysayang EDSA People Power 1 naman na nagpatalsik sa Hirimeng Marcos Sr. noong 1986 ay isang pag-aklas ng mapayapa laban nga sa pandaraya at panlilinglang ng dating diktador. Sumasang-ayon ang panlipunang turo ng Santa Iglesia sa kahalagahan ng batas sa isang demokratikong pamahalaan. Mahalaga para sa Santa Iglesia na mapanagot ang mga opisyal dahil ang kanilang pagkakahalal ay hindi para sa kanilang mga pangsariling interes o mga ideolohiya lamang. Ang layunin po ng isang demokrasyang katulad ng Pilipinas ay ang magpairal ng batas, katarungan, kapayapaan at partisipasyon ng nakakarami. Ang hindi pagsasakatuparan ng layunin ito ay nagiging hadlang sa pagyabong ng mga mamamayan. Kapanalig sa yugtong ito ng ating bansa, napakahalagang tingnan ng ating mga batas hindi lamang bilang mga mekanismo ng pagpapanagot, kundi mga paalala sa ating mga opisyal ng kanilang sagradong tungkulin na kanilang ipinangako sa ating mga Pilipino nang sila'y tumakbo at nanalo. Tungkulin nilang panatilihin ang kaayusan, paigtingin ang kaunlaran, hindi ang paghahasik ng lagim at karahasan.
Sa kaso ng Vice Presidente, ang impeachment trial ay isang paalaala sa kanya na batas ang nananaig sa ating bansa, hindi ang pangsarili o politikal na interes. Sa ating mamamayan, paalala rin ang paglilitis na tayo rin ang nahihirapan kapag ang ating mga pinipiling leader ay marahas. No? Kaya kapanalig, tumugon tayo sa paanyaya ng Diyos na itakwil ang karahasan, pairalin ng dignidad ng buhay at kapayapaan, to become peacemakers, sabi nga sa Beatitudes, para sa lahat. Sinabi din sa Ebanghelyo ni San Juan 10:10, nais niya tayong magkaroon ng buhay na ganap, buhay na masagana at lubos. Kapanalig, napakahalaga ng isang tunay na makatao, makatarungan at mapagmahal na demokrasya para sa kabutihan ng lahat. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.